Pinagpalang gabi sa bawat isa sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Tayo kasimula na sa gawain. Nahan niya akong bawat isa na tumayo. Tayo umawit sa Panginoon. Tayo umawit ng isang awit na nagsasabing A Pure Heart. Tayo sumamba sa Panginoon sa gabi ito sapagkat karapat-dapat ang Panginoon na sambahin sa lahat ng kanyang mabubuting gawa. At patuloy tayo lumapit sa Panginoon. Hingin natin ang malinis na puso na siya lamang ang kayang magbigay. Hallelujah. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. Yes, Lord. A heart that follows hard after me. Hallelujah. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided. Hallelujah. The one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to. Hallelujah. Ating hingin ang malinis sa puso. Minsan pa, pure heart. Pure heart. Yes, Lord. Yan na aming nais, Panginoon, sa gabing ito. Ang bawat kabataan, Panginoon, lumapit sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Linisin mo, O Diyos, sa pamagitan iyong salita, Panginoon. Hallelujah. That's what I know. Tunay ba yan sa ating mga buhay, mga kapatid? Hallelujah. After thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. Yes, Lord. Yan ang aming nais, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship. Minsan pa, hallelujah. Ulitin natin, hallelujah. Heart that hides your word, hallelujah. A heart that hides your word, so that sin may not come in. Hallelujah. A heart that's undivided. Yes, Lord. Pusong hindi nag-aalinlangan, Panginoon. Ikaw ang magkaloob ng mga yan, Panginoon. Hallelujah. That pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship. Sa uling pagkakataon, hallelujah. Minsan pa, a heart that hides your word. Hallelujah. Bring ka, Panginoon.
heart that has your word, so that sin may not come in. Hallelujah. Yes, Lord. The one, you rule and reign. Hallelujah. Ikaw ang maghari, O Diyos, sa aming mga puso, Panginoon, upang lahat ng gawa ng kaaway, hallelujah, buwasak sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Rises sweet aroma, a sweet aroma for you, rises to your throne. Ating palakpakan ng Panginoon. Let us shout, hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, Panginoon namin dakila sa lahat. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na muli ang aming mga paa ay dinako mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, upang itaas ang iyong pangalan, upang sambahin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong mabubuting gawa. Hallelujah! Na hindi ka nagkulang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na laging nag-iingat sa amin, Panginoon. Sa napakasamang panahon na ito, O Lord, naranasan namin kung gaano kadakila ang iyong kabutihan, iyong pag-ibig. Aming Panginoon, sa gabing ito, gaya ng aming inawit, nais namin ang malinis na puso na ikaw lamang ang makakapagbigay. Hallelujah. Ikaw mong, hallelujah, patuloy na mangusap sa lugar na ito. Kami pumarito, hindi sa ano pa man, kundi para sa iyo, O Lord, para itaas ang iyong pangalan, para marinig muli ang iyong mga pangungusap sa amin, Panginoon. Amang dakila, kung nakakita ka man, Panginoon, ng karumihan, ng mga pagkukulang, ng mga kainaan, ikaw, O Diyos, ang magwasap sa mga gawa ng kaaway. At, hallelujah, ikaw ang maghari, ang iyong Espiritu, O Lord, ang maghari sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig, hallelujah. Hayaan na ang iyong mga salita ang manahan sa aming mga puso upang ang lahat ng mga panggugulo ng kaaway ay hindi makapasok. Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami iningatan mo sa mga nakarang araw, sa nagdaang unos, Panginoon. Tunay na gaano kami, hallelujah, pinagpala na kami iniingatan mo sa bawat araw, O Lord. Sa bawat umaga na nakagigising kami ng may maayos na kalagayan, Panginoon. Ito ang mga dahilan kung bakit kami patuloy na nagpupuri at hallelujah, nagpapasalamat sa iyo, nagsumasamba sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, parapat lamang na ay maibalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila, Panginoon, sapagkat ito'y karapat-dapat lamang na maisauli sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, ikaw rin ang mag-ingat, Panginoon, sa mga kapatid namin na papunta pa lamang. Paano mainingatan kami, Panginoon, papunta rito. Sila rin naman, Panginoon, ay patuloy mong ingatan, Panginoon. Sa gabing ito, tuloy na ang iyong Santong Espiritu, ang kumilos, Panginoon, hayaan ang iyong mga salita ay siyang magtapyas ng mga dapat tapyasin sa aming mga puso, sa aming mga pagkatao, Lord. Sapagkat ikaw lamang ang kayang makagawa ng mga yan. Purihin ka mong banal at sa iyo namin, Panginoon, binabalik lahat ng purit pagsamba, luwalhati sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon. Tunay na sarap magpuri sa Panginoon. Tayo imawit ng isang awit na nagsasabing, He abides. Hallelujah. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my peace, yes, the Spirit in all disease, that the Comforter abides with me. He abides. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Was my heart was full of sin, was I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the
Hallelujah. Then there came a peace so sweet. And there came a Hallelujah. peace so sweet. Now the Comforter abides with me. Let us sing. He abides. Hallelujah. He abides. Hallelujah. He abides with me. Tunay ba yan? Hallelujah. Rejoicing night and day. As I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He's with me everywhere. He's with me everywhere, and He knows my every care. Hallelujah. Just as free, for the Spirit has control. Amen. He satisfies my soul. Since the Comforter abides with me. He abides. He abides. He abides. Hallelujah. He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides. There's no thirsting. Hallelujah. There's no thirsting for the tears of the world. They've taken wings. Long ago I gave them up, and instantly all my night was turned to day. All my burdens roll away. Now the Comforter, hallelujah, He abides. Hallelujah. He abides. He abides. Hallelujah. He abides with me. Tuloy ba yan, mga kapatid? Let us abide in praising God. Hallelujah. For the Comforter Abides with me. Minsan pa, He abides. He abides. He abides. Hallelujah. He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For minsan pa, sa uling pagkakataon, He abides. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. He abides. Yes, Lord. You are abiding in us, Lord. Hallelujah. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Hallelujah. Palakpan natin ang Panginoon. Let us shout, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At minsan pa, tayo umawit ng isa pang awitin, nagsasabing, great is the Lord. Tunay na dakila ang Panginoon, karapat-dapat sa lubuyan ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Hallelujah. Great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. Amen. Hallelujah. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Hallelujah. Let us praise the Lord. Hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. Hallelujah. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Hallelujah. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Minsan pa, hallelujah. Great is the Lord. Great is the Lord and most worthy. Karapat-dapat ka, O Diyos. Hallelujah. The city of our God, the holy place.
the joy of the whole earth. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa. Great is the Lord. Oh, great. In whom we have the victory. Tunay yan, Panginoon. Sa iyo, katagumpayan na aming naranasan. Hallelujah. He ate us against the enemy. We bow down, Lord. May nagpapanikluhod, O Diyos. Papakababa. Hallelujah. Upang ikaw ang may taas. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And Lord, hallelujah. And Lord, we want to live. Ating itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. And Lord, we want to thank you for the word. Salamat. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. 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 Di nagmaliw ang iyong pag-ibig, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Saan ba? Ating sambahin ng Panginoon. Hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. Yes, Lord. We want to lift you, Lord. And Lord, we want to thank you for the works you've done. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Trust in your unfailing love. For you alone are God eternal. Hallelujah. God eternal. Through water. For you alone are God eternal. For you alone are God eternal, through water and heavens above. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang presensya. At sa mga sandali pong ito, bago tayo dumako sa salita ng Diyos, kung meron pong mga nais magbigay ng mga panalangin, prayer request, ay pwede nyo pong sulat sa papel. At sa mga nakaantabay po, nanonood ngayon sa mga oras ito, pwede nyo pong i-comment sa comment section yung inyong mga prayer request para sama-sama nating may panalangin mamaya sa pagtatapos ng gawain. Tayo darako na sa ating sa salita ng Panginoon. Bago na, tayo umawit ng isang awit nagsasabing press on. Jesus' name. Hallelujah. We press on. Let us press on. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. We press on. In Jesus' name. In Jesus' name. Mother team. Hallelujah. We press on. In Jesus' name. We press on. Amen. Hallelujah. Here, Lord, with a
Praise the Lord, Jesus. Praise the Lord. Maaari ba tayong palakpakan ng ating Panginoon sa mga sandaling ito? Hallelujah. Let us all bow our heads. Let us pray. Dakila namin Diyos sa mga sandaling ito. We ask for your guidance, for your forgiveness, for your mercy and grace. Ikaw, O Diyos, siyang manguna sa aming kalagitnaan, madakila, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, na siyang mangusap. Ang aming dalangin sa mga sandaling ito, kumilos ka sa mga kabataang ito. Mangusap ka, O Diyos, pahayag mo kung sino ka. Madakila ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Bayaan, O Diyos, anumang mga bagay na nais mong sabihin, ay salitain mo, Diyos, sa mga sandaling ito. Panginoon, ikaw ang aming desire sa mga sandaling ito. Katulad ng inawit, Lord, create in us a pure heart, a clean heart, O God, upang kami maging handang tanggapin ang iyong mga salita sa mga sandaling ito. O Diyos, ikaw lamang siyang mangusap. Wala po ang magagawa sa aking sarili. Ang aking mga naihanda, aking mga na-prepare ay basahan sa iyong harapan. Lord God, bayan sa mga sandaling ito, we ask for your guidance once again. Mangusap ka, O Diyos, sa mga kabataang ito. Send the spirit of understanding sa bawat isa. Send the spirit of wisdom sa bawat isa. Ang ilang mga bagay na nais mong sabihin, O Diyos, may your words, hallelujah, rest in our hearts. Sa mga sandaling. At bayan, ikaw lamang siya madakila sa aming kalagitnaan. Manguna ka, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati. Sa mga sandaling ito, kami umaasa sa iyo lamang, O Diyos. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, pagdakila, pasalamat, pagluwalhati. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Let us say amen. Can we say praise the Lord? Praise the Lord. Maaari ba nating palakpakan ng ating Panginoon? At maaari tayo makaupo sa mga sandaling ito. Thank you. Okay. Magandang gabi sa bawat isa. At paumanhin kung tayo ay late nakapagsimula. But nataon na yung aking nahanda rin ay maikli lang din. So yung maikli talaga maikli lang. Okay. At salamat sa Diyos sa mga sandaling ito na patuloy siya naggagabay, nag-iingat sa atin. Nakakatuwa nga, no, na yung bagyong Rolly na dumaan, yun yung talagang pinaghandaan, di ba? Yun yung talagang pinrepair ng maraming mga tao, maraming pamimili na ginawa, maraming mga banta na ganito, signal number 5, signal number 4, di ba? Tapos, nung dumaan yung Rolly, parang hindi ganong malakas. Itong bagyong Ulysses na dumating, okay lang, medyo mahina lang. Yun yung nag-ravage, nagsira ng mga, naglubog sa mga bahay. Diba? Nagkitil ng mga buhay. So, naalala ko yung sinasabi sa Biblia na darating ang Panginoong Diyos as a thief in the night. Hindi na-expect, hindi inaasahan, yun yung raragasa, parang tubig ulan. So, kahit na ganun ang lumipas, ganun ang nangyari, nagpapasalamat ako sa Diyos na iningatan niya kayo, nandito kayo, nakikinig niyo. At pinalakas kayo patuloy ng ating Panginoon. So, salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi naman tayo ganung affected. Ilan sa atin marahil affected sa baha o sa tulo. Hindi baha, tulo mula sa taas, from above. Salamat pa rin sa Diyos na iningatan niya tayo. Oh? Sama niyo lang patuloy po sa dalangin ang aking pinsan, ang aking tiyahin. So sila po ay nasama na affected, na lubog yung kanilang bahay. Yung buong first floor ay lubog. So ngayon sa second floor talaga sila, sa taas talaga sila ngayon nakatira. Second floor. At salamat sa biyaya ng Diyos, hindi naman ganun tumaas yung tubig. At hindi sila na dumating sa punto na nasa bubong na. May nakita tayo sa mga TV na yung mga tao ay nasa bubong na talaga ng kanilang mga bahay. Salamat sa biyaya pa rin ng Diyos, pag-iingat. Yung aking tsuhin na yung sa pinsan ko. Yung aking tsuhin nasa ibang lugar. So naiwan lang yung aking tita at saka yung
mga pinsan ko dun sa bahay na yun. At kung ano na lang kaya mangyayari kung inabot na ng tubig ba hanggang bubong. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, patuloy siya nag-iingat sa kanyang mga banal. At kayo rin naman, ingatan kayo ng Diyos. Gusto kong i-appreciate ninyo ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. At maraming mga tao, maraming mga pamilya ang nag-aalala, diba? Balisa sa panahong ito, dahil dumating nga yung bagyo na hindi nila in-expect na ganun kalakas. Pero, yun, affected sila. At kayo, salamat sa biyaya ng Diyos, pag-iingat ng Diyos. Nandiyan pa rin. Pinalakas, pinagaling, at kayo ay binigyan ng biyaya at sagana ng ating Panginoon Kristo Jesus. Paano ba natin palapakan ng ating Panginoon? Praise the Lord. At sa mga sandaling ito, hindi po ako magpapakatagal dahil ang ating oras ay very limited. But I hope and I pray mangusap ng ilang magkaroon tayo ng pag-uusap sa ilang mga bagay pertaining sa ating topic o dun sa ating mini-series na gagawin natin. So kung natandaan ninyo, last 2 Fridays ago, nang-usap tayo na pinag-usapan natin yung pagsisimula muli. Okay. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon at gusto kong pag-usapan natin siya in a series. At maganda na makita natin, sabi ko nga, dahil sabi ko nga yung challenges sa mga challenges na mangusap sa mga young adult at sa mga teenagers ay mahirap. Iba-iba yung kanilang mga kalagayan. Iba yung kalagayan ng 13 years old, sa 15 years old, sa 20 years old, sa 25 years old, sa 30 years old. Diba? Iba-iba yung level ng kanilang mga experiences. Kung mangusap ako na pang 13-year-old, diba? Parang sabi niya, nakakaumay naman. Pagod naman. At kung mangusap naman ako pang 30-year-old, hindi tayo maintindihan lahat. Oh? So, kaya ako nadama ko na pag-usapan natin yung pamagat na starting again, or start again, o yung series na ito. Dahil gusto kong puntahan natin yung mga maliliit o mga simple mga bagay, pero madalas na na-overlook. Oh? Tayo ng mga kabataan, tinawag tayo na itong youth ministry, itong yung parang training grounds. Pinapalakas tayo through constant preaching of the Word of God sa mga ganitong youth prayer devotion, sa mga gawain Wednesday, Sunday, di ba? Ito yung pag-train sa atin upang para sa mga greater things na inihanda ng Diyos. At kahit na tayo tinitrain, sabihin natin, kahit tayo tinitrain sa mga ganito pagkakataon, nainiwala ako na meron siyang gagawin at ginagawa sa inyong mga buhay. Kahit na ito yung training grounds, sabi nga nila, nainiwala ako na binibigyan na kayo ng mga responsibilidad. Binibigyan na kayo ng mga ministry na kinakailangan yung gampanan. And of course, hindi may iwasan magkakamali, may hina, madadapa, magkukulang, dahil nga, bata nga. Maraming kinakailangan matutunan. But by and by, habang tayo ay pinapalago, pinapamature, ay natututo tayo paano mag-act bilang Kristiyano. So yun yung pinaka-idea kung bakit may youth services. Dahil ang kaaway ay ganoon na lamang tukso sa mga kabataan at tayo ay yung mga nagpasimula ng youth services sa panahon, way back 30 years ago ay binigyan ng desire na ang mga kabataan ay magkaroon ng gathering tulad nito upang malayo sa mga kapahamakan o distractions sa libutan. And I hope and I pray na na-appreciate ninyo yung mga ganito pagkakataon. Sa simple lamang na mapangusap o sa mga malalaking mga bagay na Bible study, no? Kung minsan si ating kapatid Brother Cholo nangusap ng Bible study, nag-open ng mga salita ng Diyos, mysteries. At ito mga ganitong sa style natin, mga simple lang ng mga paalala, ay nawa sa mga sandaling ito ay nakukuha natin ang mga bagay na ikalalago natin mga pananampalataya. Okay, so start again, yun yung ating series. At gusto kong mangusap sa mga sandaling ito dahil
nakalipas na araw, napansin ko parang dami may birthday. Dami may birthday, ano? Happy birthday pala sa may mga birthday at sa belated mga birthday. Sa mga darating pa. So, marami mga birthday, ano? At isang interesting na kaisipan about sa birthday. Alam niyo ba? Nung aking binubulay-bulay birthdays, hindi dahil birthday ng sino man, binubulay ko birthday. Ang nag-i-increase lang sa birthday ay yung edad. Diba? Yung point na iniisip ko yung hindi necessarily kapag birthday mo, tumatangkad ka ng 1 centimeter. Nakuha nyo? Diba tayo tumatangkad habang mula bata, matangkad, lumalalim yung boses sa mga brothers, nagmamature yung katawan. Hindi necessarily na kapag birthday mo, dun lang mag-i-increase yung height mo. Diba? Pag birthday mo, dun lang nag-1 centimeter. Diba hindi ganun? Araw-araw merong constant change. Diba? Yung boses mo, constant lumalalim. Hindi ito yung birthday mo lang lumalalim yung boses mo. Kung lumating birthday mo lang lalalim boses mo, kakaiba yun. Diba? Sa mga sisters, nagmamature yung ating mga katawan, hindi lamang tuwing birthday natin, kundi constant. Araw-araw. Diba? Nakuha nyo? So, ang isang bagay lang na nagbabago sa birthday, yung edad. Yung maturation, yung pag-mature ng ating mga physical, and of course, spiritual, hindi related sa ating birthday. Pero, di ko naman kayo dinidiscourage na magpasalamat sa Diyos ang inyong karawan. Okay? So, inyong napag-isip-isip ko, no, na yung birthday, yung edad ay indicator lang na kung ilang taong ka na nabuhay sa mundong ito. At, alam niyo ba, yung Bible, punong-puno ito ng mga edad ng mga tao. Pansin niyo ba yun? Kung babasahin yung Genesis, may kita doon si Methuselah, ang pinaka matandang tao sa buong mundo, gantong edad siya namatay. Hindi ko na masyadong kabisado. So, 900 plus. Diba? Si Adan, gantong edad siya namatay. Si Lamech, 777, yun na ako eh. So, si Enoch, gantong edad siya, kinuha ng Diyos. Diba? Maraming mga edad doon, no? Kung mapapansin nyo rin, binanggit din yung edad nila Noah. Si Noah, nung nagpasimula siyang maglakbay, he is 75 years old. Nung pinanganak niya si Isaac, 100 years. Diba? Napansin nyo ba? Nasa Bible, binabanggit madalas yung edad. Sino sa inyo yung ayaw na banggitin yung edad nila? May mga ilan sa inyo na ayaw sabihin yung age. Isa na ako dun. Hindi ko sinasabi yung age ko. Sabi nga raw nila, mukha na raw akong mukha na raw matanda dahil sa dami ng puting buhok. So, ayun, napansin ko lang sa Bible, madalas sabihin yung mga age. Diba? Si Jesus, nabanggit sa Luke, he's 30 years old na nagpasimula siyang mag-ministry. At nakita ko, no, na there is something going on. Bakit binabanggit yung mga age? Diba may mga, pag nababasa kayo ng storya, diba ang sinasabi lang doon, once upon a time, there was this a little boy. Diba, ganun lang. Pero sa Bible, binabanggit na ganitong age sila naglakbay, ganitong age siya nagsimula. Nakikita nyo? No? Nakapansin nyo ba? Nakuha niyo yung sinasabi ko? Diba sa mga storya sa labas, hindi na binabanggit kung anong edad pa nito. Pero sa Bible, binabanggit. At nakita ko lang, napansin ko lang, nagabasa nila mga storya, binabanggit yung edad ni Abraham nung siya yung nanganak. No? Binabanggit yung edad ni Jesus, kung kailan siya nagsimula ng kanyang ministry. Binabanggit yung edad nila Moses. So, nakita ko lang na itong mga edad na ito ay hindi siya constant o sabi natin walang significant na number kung kailan sila nagsisimula ng kanilang mga ministry. For example nga, si Abraham, nagpasimula siyang sumunod sa Diyos at the age of 75. Si Jesus, may kita natin at the age of 30. Diba? Sino pa ba? Si Jeremiah, bagaman di nabanggit eksakto yung edad, pinapakita na siya ay bata, siya ay youth, nung siya ay nagpasimulang maging prophet. Si Solomon, si David. No?
Pinapakita yung kanilang mga kalagayan, kahit matanda man or bata, pinapakita yung kanilang age, kanilang edad. No? Ito yung gusto kong pag-usapan natin sa mga sandaling ito. Hindi yung mga edad ninyo, dahil baka sekreto nyo lang yon, so hindi natin pag-usapan yun. Pero yung mga age, o yung mga edad dito sa Bible, anong significance nun? Anong importance nun? Papamagatan ko itong neither too young nor too old to start. Okay? Neither too young nor too old to start. Ibig ko sabihin, hindi ganun hindi sobrang bata o hindi sobrang tanda para magsimula. Kung makikita niyo yung pina-request kong graphic, thank you Sister Abby sa graphic. Trunk siya na pinutol na puno, di ba? Isa siyang lumang puno, tapos pinutol, tapos natira na lang yung trunk, tapos meron pa rin nagbunga may nag-sprout na stem sa gitna. Okay? So yun yung pinakamayiging image natin dun sa ating series na Starting Again. Okay? So marahil nagsimula na kayo na very, very big tree, at dumating yung panahon na kailangan magputol, nagbawas. Pero you can start again. So yun yung symbolism niyan. So yun yung pag-uusapan sa mga sandaling ito, neither too young nor too old to start. Okay, sa ating Start Again na series. Okay, so sabi ko nga, yung mga age, nakaka-fascinate o nakaka-amazing na tignan yung mga edad ng mga taong ito ng kanilang nagsimula sa ministry. Iniisip ko nga, di ba, kung pwede naman siguro na tawagin ng Diyos si Abraham nung siya ay bata pa. No? Nung siya ay malakas-lakas pa. Diba? Pero tinawag ng Diyos si Abraham nung siya ay 75 years old na. At yung asawa niya ay matanda na rin. At lumipas pa yung mga taon bago ipanganak si Isaac. Alam natin, di ba, napapag-usapan natin ng mga previous Sundays na nangusap ang Diyos kay Sarah. At nanganak si Sarah at the age of 90 plus, hindi ko kamali, 98, 97. At si Abraham ay 100 years old. Iniisip ko, pwede namang mas bata. Ba? Pwede namang siguro 30, 40. Diba? Isip niyo ba yan? At binibigyan natin ito of course, binibigyan natin ito ng kaisipan, yung kay Abraham nga, for example, binibigyan natin siya ng kaisipan na si Abraham ay matandang-matanda na. Pag 100 years old, matandang-matanda na. Pero ang totoo niyan, habang tinitignan ko yung mga edad ng previous generation, parang hindi naman pala talaga ganun. Parang nasa gitna pa lang ng kanyang buhay. Nakuha niyo ba? Si Abraham namatay siya 170. Kumbaga, kung sa atin, kung ang lifespan natin ay 75, si Abraham ay nasa gitna pa lang, so which is around 30 plus. Nakukuha niyo ba yung math? Although hindi ko naman sigurado kung paano nabuhay si Adan ng 900 years, kung mula ba 100 o hanggang 900, kulukulubot na siya. Hindi ko alam. Hindi nabasa sa Bible. Diba? Pero naisip niyo ba yun? Nagkakaroon ba kayo ng pag-iisip na gano'n na ano nga ba itsura ni Adan? Nung age niya ay 200, 100, 200, 300. Kulubot-kulubot na siya ba? Pagdating na 900, ano na lang siya? Mukha ng pasas. Hindi na makilala. Ganun na ba yun? Diba? I do believe there is something na nagbibigay ang Diyos ng strength sa kanilang mga balat upang kayanan yung age na 900. Diba? At hindi sila ganun kakulubot kumpara sa ating panahon ngayon. I do believe on that. Pero hindi na pag-usapan yung mga technicalities na yun. Pag-usapan natin yung pagtawag sa kanila at any age. Okay? Yung pagpapasimula ng ministry at any age. Yung context natin, pag-usapan of course sa mga kabataan, wala naman ditong 40 years old. Siguro hanggang 30 lang. Pero 40, 50, wala naman sigurong 70. Diba? Kung may nakikinig po ay welcome po kayo. So, pero ang context na pag-uusapan natin ay sa mga kabataan, of course, ang age natin ay nasa 13. Mga bata dito, 13, 12. May 12 ba dito? 12, 13,
hanggang 30. So, ganun yung pag-uusapan natin. At habang tinitingnan natin yung mga age sa Bible, kung gano'n sila katanda o kabata, tinawag ng Diyos, napag-isip-isip ko, nakuha ko na sa ministry o sa pagtawag ng Diyos, walang bata, walang matanda. No? Sabi ko nga, si Abraham, 75 years old siyang tinawag. Kalagitnaan ng kanyang buhay, buong buhay. Si Jesus, 30 years old siya, nag-ministry. No? Balita na ba nabasa hindi natin nabasa sa Bible yung ginawa niya between 12. Yung 12 lang yung nabanggit, di ba? Nandun siya sa templo. Pero between 12 to 30, hindi nababanggit kung anong ginawa niya. Of course, naging mabuti siyang anak, so on and so forth. Pero si Jesus nagsimula ng kanyang ministry at 30 years of age. Si Jeremiah ay nagsimula mag-prophesy at a young age. Sabi ng mga scholars, 17, 16. Si Solomon at ang ilang mga hari sa Kings, kung mabasa niyo, nagsimula at age of 7. 7 years old ay hari. Si Josiah, tama. So, nakita nyo? Meron nagsimula ng hari at the age of hundreds, na 80s, 90s. Pero itong isang si Josiah, 7 years old, naging hari. At naniniwala ako sa pagtawag ng Diyos o sa mga ministries na inilalagay tayo ng Diyos, walang bata, walang matanda. Ibig ko sabihin doon, hindi binibilang ang iyong edad o ang iyong age kung gaano ka katagal na sa mundong ito, hindi yun binibilang para ilagay ka sa isang ministry. No? Hindi ibig sabihin na maliit yung edad mo ay maliit yung ministry na gagampanan mo. Possible pala na kahit yung edad mo ay 7, edad mo ay 13, ilalagay ka sa mga malalaking bagay na nais ng Diyos. Nakukuha niyo po ba, mga kapatid? So, possible pala yun. Posible pala na ikaw ay ganitong edad, ilalagay ka sa mga malalaking paggawa. Pero posible din na matanda ka, pero yung paggawa mo ay, simple lang din. Hindi naman maliit, pero simple. Di ba? Nakuha niya ba? So, walang respect sa edad, walang respect sa physical appearance. Naglalagay ang Diyos ng mga taong nais niyang ilagay. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Dahil ang Diyos natin, alam niya, sabi nga sa banal na kasulatan ba, siya ang naglalagay ng mga rulers, ng mga mamiminuno. Diba? Siya ang may kontrol lahat ng bagay. Even sa mundong ito, nasa kanyang kaisipan na niya na ganito mangyayari, ganyan mangyayari. Even in our ministries, na sino lalagay dyan, sino lalagay dito, sino lalagay doon, ay alam ng Diyos, kontrolado ng Diyos, planado ng Diyos. Bagaman tayo hindi natin alam, pero ang Diyos ang nagkokontrol. So on those ministries, sa mga pagkakalagyan ninyo, because we are a part of the body of Christ, diba na pag-usapan natin Sunday, we are a part of the body of Christ, kahit anong gawin mo, kahit bata ka pa o matanda, you are a part of the body of Christ, at yan ay mag-made manifest. Mapapakita na, makikita na ikaw ay mata. Dahil ikaw ay mata, ikaw ay mata. Ito na mangyari, ikaw ay mata. At merong season, merong panahon na tinawag ang Diyos upang ikaw mata mag-function ka na. Kahit ikaw ay 13 years old pa lang, or kahit na ikaw ay 28 years old, kinakailangan mo na mag-function kapag ninais na ng Diyos. Nakuha niyo po ba? So walang bata, walang matanda. At sa mga sandaling ito, dahil puro tayo bata, di ba lahat tayo bata? Dahil lahat tayo bata, walang bata. O kung iniisip mo sa sarili mo, matanda ka na para sa mga ganitong activities, ganitong mga gawain, no? Hindi tinitignan ng Diyos kung ikaw ay bata o kung ikaw ay matanda. Ang sabi nga sa Samuel, ang tinitignan ng Diyos ay ang iyong puso. At funnily enough, yung scenario doon ay patungkol kay David, di ba? Sabi ng Diyos kay Samuel, hindi yun yung mga malalakas, yung mga kuya niya, yung tinawag ko. Dahil
Hindi ako tumitingin sa physical appearance. Sa puso. Nakuha niyo? Okay. So yun yung pag-uusapan natin. Yun yung kaisipan na gusto kong iwan sa inyo. Maikli lang ang aking oras. So walang matanda, walang bata sa mga ministries na ibibigay ng Diyos. Ang sabi nga sa isang talata, di ko na po na-note, sa dulo ng panahon, the young men shall see visions. Diba? The old men shall dream dreams. Okay? Ano ba yung young men doon? Gano'n ba kabata yung young men? Gano'n ba katanda? Yung mga kabataan na tinutukoy doon. Walang sinabi na at the age of 7, at the age of 13, kundi mga kabataan. At I do believe na tayo iabutan ng pagbabalik ng ating Panginoon na patapa. Hindi tayo abutan ng 40 years of age, 50 years of age. I do believe on that. Kung ganun ang ating paniniwala, tayong mga bata, tayong mga kabataan will see visions. O kung kahit man dumating ang pagkakataon na tayo tumanda, will dream dreams. So meron ng paglalagay ang Diyos sa inyo. Kahit bata, kahit tanda, meron na pong inassign o may binigay na sa iyo ang Diyos na iyong daan at tatahakin. Nakuha niyo? So sabi ko nga, walang bata o walang matanda sa ministry ng Diyos. Kapag tayo nagpasimulang tawagin ng Diyos, at any time, at that moment, at that season, it's time. Hindi mo na matanggihan pa. At that season, may mga, of course, hindi yan yung bigla lang na darating na, nagising ako bigla, gusto ko na mangaral. Nagising ako bigla, gusto ko nang mag-drums. Gusto ko nang... Alam natin ng Diyos, ang plano niya ay perfect. Lahat ng mga mangyayari sa iyong buhay, planado na yan upang ganito yung mangyari. Di ba? Lahat ng mga pangyayari sa iyong buhay, planado na yan upang i-lead ka na bata pa lang, nagbaback up na. Ganito yung mga mangyayari sa iyong buhay, tuturuan ka magkumanta, tuturuan ka magpiano, bata pa, upang siguro at the age of 20, tutugtog ka na. Diba? Ganun yung mga pangyayari sa ating buhay. At nililid tayo ng Diyos, hindi to biglang, bilang tao, limited tayo, hindi to yung biglang, na-realize ko, pianista pala ako, kahit di ka pa nag-practice, di ka marunong mag-piano, na-realize mo lang. Di ba hindi ganun? Nililid ka ng Diyos sa mga daan. Sabi nga sa isang talata, the Lord directs our steps. At kapag ikaw ay nais nang ilagay ng Diyos sa isang position, sa isang ministry, sa isang pagkilos o paggawa, kung ikaw ay hari, kung ikaw ay propeta, kung ikaw ay musician, at that season, at due season, ikaw ang ngayon ay ilalagay. Nakuha niyo, mga kapatid? At ngayon sa ating konteksto, kung ikaw ay magpapasimula sa mga bago natin o sa mga mas bata, kung ikaw ay ngayon pa lang ay magpapasimulang kumilala sa Diyos o sa mga marahil mas matatanda o mas may gulang, kung ikaw ay ngayon ay magpapasimula muli, not necessarily nadapa ka, may mga ilan sa atin na by the grace of God, nagatagumpay, may mga pagdapa, unting pagkatisod, pero hindi naman nadapa na talagang nadausdos o na anuman. Kundi, may mga ilan sa atin na by the grace of God, nagpapatuloy pa rin. At ang pagpapasimula muli na aking tinutukoy ay, of course, dahil ikaw ay ngayon, nasa ministry ng kabataan, nagpe-perform ka sa mga limited na ministries, under the youth umbrella lang. Pero naniniwala ako na sa mga darating na panahon, darating na mga araw, God will give you something greater, higit pa na mga pagtawag, higit pa na mga responsibilities, higit pa na ministries, higit pa na mga pagkilos ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? O mas komportable kayo na stagnant na lang, nakaupo na lang? But I do believe that there is more. May gagawin ng Diyos. Sabi ko nga sa isang talata, di ba? You will see visions. So kung may gagawin pa ang Diyos sa inyong buhay, at ngayon ay baka nakikita mong sarili mo na para bang stagnant na, you can start again.
Or you could start new sa mga bagay na nais pagawa sa'yo ng Diyos na mga bagong bagay. Okay? So walang edad, kung bata ka man o kung mas nakakatanda. Lagyan na apostrophe. Nakakatanda. Kung mas nakakatanda ka man ngayon, mas nakakabata. It is not too late, nor too early upang magsimula. Upang gumawa sa ministry ng Diyos. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? So kung kayo nagpasimula pa lamang mga bata, hindi pa huli ang lahat. Magpasimula kayo. Sa mga matanda na, kung marahil dumating man kayo sa pagkatisod, pagkadapa, panlalamig, hindi pa huli ang lahat, pwede kayo magpasimula muli. Kung paano katulad nung sa ating illustration na puno na naputol, ng lamig, ng hina, na wala yung lakas, at naputol, you could start again. You could sprout again. Of course, by the grace of God. Dahil ang Diyos ang siyang nagpapalago. Okay. So sa inyo, mga nakakatanda na, mga ate at kuya, so dalawang portion yung ating pag-usapan, no? Not too old, tsaka yung not too young. So yun lang yung pag-usapan natin. So actually, sa title pa lang, okay na tayo. So bibigyan na lamang natin ng emphasis or ng mga ilang mga reminder ang bawat parte ng ating usapan. Okay. So not too old, not too old to serve, to start in the ministry. Kung minsan, dahil, by the grace of God, matagal-tagal na rin ako sa youth ministry. Marami na ako nakita na mga characteristics ng mga kabataan. Kung minsan may mga, ano ba ito masabi dito? Mga ate o mga kuya, yung mga mas nakakatanda, na kanilang naiisip o kanilang nasasabi, they are too old sa mga youth services. Okay? Wala po akong pinapertain na tao, but of course, experience, nakikita natin. They are too old for these services. Ano ba yan, mga services? Ang bata. Tanda na ako hindi na ako. So, ina-isolate na lang kanilang sarili, thinking to themselves na hindi sila belong. O kaya naman sa mga youth, of course, activities. I understand kung minsan naiilang kayo, naiiya. Pero in services, sa mga services ng youth ministry, sometimes may mga tao na nag-iisip they are too old. Kahit single pa sila, at yung too old na yun, mga nasa 25 lang, 29, 28, di ba? Hindi pa naman talaga ganun katanda. Kung 40, maintindihan ko pa eh. 25, 20, 29, 27. Mga ganun nasa age, sa ganung age. Di ba? So, kaya ako sinasabi yan upang kayo ay huwag maging ganun, mga kapatid. Dahil ang youth services na ito, hindi naman para sa youth, kundi para sa Diyos. Nakuha nyo? Kaya nga kung minsan nag-mix up, di ba? May mga Bible study rin. May mga pangungusap din na malalalim. Hindi ito para sa youth. Nagkataon lang na ito ay gathering ng mga youth. Hindi ito para sa inyo. Kundi ito ay para sa Diyos. Okay? So gusto kong tumimo sa inyo yan. Dahil upang huwag kayong mailang, kung 30 years old na wala pa rin kayong asawa, single pa rin, huwag kayong maiilang. Kayong mailang. Dahil ito'y gawain ng Diyos, hindi ito gawain ng hindi ito basta-bastang gawain ng mga bata. Okay? So, yun, iwan ko lang sa inyo yun. Kaisipan na yan. At, actually, sa banal na kasulatan, kung dumating man ang pagkakataon na ganun yung maging mindset o yung maging idea na para bang iniisip mo na masyado na ka na matanda o masyado ka na, marami ka na na-experience, marami ka na naranasan ng mga pagkilos ng Diyos, mga gawain ng Diyos, to the point na sabihin mo, para bang buong buhay mo, puro gawain na lamang yung ginawa ko. So, matagal na. So, hindi na ako atin ngayon. Tanda na ako 25, 27, 29, 30. Tanda na ako hindi na ako attend. Marami naman akong na-attendan na. Since 15 ako, nag-attend ako ng gawain. Sabi niya, 15 to 30, 15 years. Diba?
So kung mag-isip man ng gano'n ng isang kapatid, o kung dumating man kayo sa punto na gano'n, gusto kong iwan sa inyo ito. Si Pablo, kahit na siya ay very experienced, kahit na siya ay alam na niya lahat, dahil siya ay scholar sa Pharisees. Of course, hindi naman kanila lihim ang mga laws of Moses. Ang Torah ay binabasa nila, ang Old Testament. Binabasa nila ang mga awit ni David. So, si Pablo, kahit na siya ay may wisdom na, marami nang alam, ang sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 12, ang sabi niya doon, not that I have already attained or am already perfect, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. So, ibig sabihin, nagpapatuloy siya. Nagko-continue siya. Kung dumating man sa punto na you are experienced, o kung ikaw ay meron ng alam sa mga salita ng Diyos, kung dumating man sa punto na ikaw ay masabi natin matanda na sa ministry, in terms of spiritual, of course, ang sabi niya doon, hindi niya inaari na sa kanya sarili, narating na niya lahat. Naalam na niya lahat. Pagkos ang sabi doon, siya ay nagpapatuloy. Sa pantalata, sa Galatians, chapter 6, verse 9, ang sabi doon, and let us not grow weary while doing good. Do you believe that? Or do you do that, mga kapatid? Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Iniwala ba kayo doon? So let us not grow weary in doing good. Therefore, sabi doon sa next verse, sa verse 10, as we have the opportunity, let us do good to all. May opportunity kayo. Available naman kayo. Let us do good. Gumawa tayo ng mga mabuting paggawa. No? If you have the opportunity, of course. Duwarating mga pagkakataon na walang opportunity or walang, busy, hindi available, etc. But while you have the opportunity, as you have the opportunity right now, do good. Okay? Gumawa ng mabuti. Sabi dun sa taas talata, in due season, you shall reap if you do not lose heart. So sabihin ko sa inyo, iwan ko sa inyo, if you are, doing good for the past 15 years, for the past 10 years, continue. Continue. Sa konteksto ng youth ministry, ng mga kabataan, dumarating sa panahon na para bang slacking down na. Kapag tumatagal na. No? Diba? But ang iwan dito ni Pablo, ang iwan ko sa inyo mga kapatid, continue to do good. Continue to serve God. Press on. Sabi nga na isa natin talata na binasa natin. Not as I have already attained, hindi sa kadahilan ng nakuha ko na, o nalaman ko na lahat, o marunong na ako, o expert na ako sa mga ganito, expert na ako sa mga ganyan, o dahil sanay na ako sa mga ganito, sanay na ako sa ganyan, but continue to do good. Press on. Magpatuloy. Binibilang ko ilang beses na ba kayong ilang beses na ba tayong naglinis ng church? Bilangin nyo. Siguro 50 times? Maybe more? 20 times? At tila ba expert ka na sa alam mo na kung anong itsura ng dumi na yan na hindi matanggal-tanggal? Expert ka na kung paano linisin ang everything sa church? And if dumating ka sa pagkakataon na nagawa mo na 50 times sa paglinis sa church,
sabi doon sa mga talata, continue to do good. Let us not grow weary. Kamapagod. Of course, napagod tayo. Pero ang ating kalakasan nagmumula sa Diyos. Ang ating mga kalakasan nag-fail. Ang ating mga puso nag-fail. But God is the strength of my heart. Nakuha niyo ba, mga kapatid, mga ate, mga kuya? I'm speaking to you. So continue to do good. By the grace of God, pinalakas kayo ng Diyos for the past 5 to 10 to 15 to 20 years. Hindi ko alam kung naka 20 years na dito sa atin. Pero since birth, since birth, ay Kristiyano na. Let us continue to do good. Nakaka-30 pa lang. Kung magluluhat pa ang pagbabalik ng Diyos, nakaka-30 pa lang kayo. Nakaka-20 pa lang kayo. Ang lifespan ng tao, sabi nga sa Bible, 70 years. Wala pa kayong kalahati. Kalahati. But continue to do good. Kung manghina man, manlupay pa man, mapagod man, dahil sa mga paulit-ulit na trials, God is the strength. Sa Diyos nagmumula ang ating kalakasan. Sabi sa Philippians chapter 1, verse 6, being confident of this very thing, that He who began a good work in you will complete it. Ibig sabihin, pag gumawa ng Diyos ng mabuting paggawa sa iyo, if you send this Spirit to guide you, to lead you, to anoint you, kapag nagpasimula siyang gumawa ng mabuti sa iyo, sa iyong ministry, sa iyong mga ginagawan, lahat ng bagay, He who began a good work in you, He will be able to complete it. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo Jesus. So you are never too old to work for the ministry of God. Of course, habang nag-i-increase ang ating maturity spiritually, hindi ako magpapatungkol sa edad. Sabi ko nga, hindi nag-matter anong edad. Habang tayo na lumalago spiritually, lumalaki yung ating mga responsibilities, yung ating tasks, to the point na mahirap na i-manage. Diba? Sa ganitong araw ay MC ka, sa ganitong araw, mangaral ka, sa ganitong araw, song leader. Diba? Mahirap na i-manage. Pero, sabi doon, siya, ang Diyos na nagpasimulang gumawa ng mabuti sa iyo, He will be able to complete it. Kung ginabayan ka ng Diyos ngayon, gagabayan ka niya hanggang sa dulo. Okay? Sa inyo ng mga ate, mga kuya, kung ginabayan kayo ng Diyos, from nagsimula kayo hanggang ngayon, gagabayan kayo ng Diyos. Iingatan kayo ng Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga ate, mga kuya, let us not be weary in doing good. If God is the strength of your heart, way back then, at hanggang ngayon, sa mga darating pa na araw, kung may mga kinakailangan pang gawin, God is the strength of your heart. Naalala ko nga si Caleb, di ba? Nung siya'y matanda na, 80 years old, isa pa yun, nabanggit yung edad, 80 plus. Sabi ni Caleb, nung naghahati-hatihan ng land of the promised land, sabi ni Caleb, akin yung mga bundok. Oh, isipin nyo, yung taong matanda na, akin yun, dun sa mga bundok, yung mga may mga kalaban. Ako na doon. Give me the mountains. Isipin nyo. Hindi niya sinabi na, oy, mga mas bata dyan, sila na lang sila na lang dapat dun sa mountains, mas malakas pa sila eh. Nakuha nyo? Pwede niya sabihin ganon, kasi may sense naman. Pero sabi ni Caleb, kahit na sa kanyang edad, give me those mountains. Doon ako. Okay? Tell you that when God, kapag nagpasimula ang Diyos gumawa sa'yo, hindi kanya pababayaan hanggang sa dulo. Even at your old age, hindi pa naman kayo matanda. Kung dumating man sa punto na malapit ng taon, dumating na kayo sa around 25, 30. Kung nagpasimula ang Diyos gumawa sa iyo nung simula pagkabata mo, and if you believe that, hanggang ngayon, kaya ang gumawa ng Diyos sa iyong buhay. You can say, right now, give me the mountains. Give me the problems. Yung mga mas may hirap na tasks. By the grace of God, marami ka nang alam na experience, na wisdom. Give me those. Give me the mountains.
Diyos. And let us not be weary on doing good. As long as you have that opportunity, don't do good. Gumawa ng mabuti in the ministry, sa mga gawain, sa bawat isa sa Diyos. You could start again. Kahit na ikaw ay matanda na, o kahit na ikaw ay dumating na sa punto na next phase ng iyong buhay, you could always start your ministry. Hindi naka-quantify, hindi binibilang kung gaano ka katanda, kung gaano ang experience mo. Sabi nga ni Pablo, di ba? Inari niyang kalugihan lahat ng kanyang achievements sa lupa para lang magsimula muli at makilala si Kristo. Kung ikaw ngayon ay nagpapasimula sa new ministry, sa bagong pagkatawag ng Diyos, nililid ka sa mga bagong paths, hindi huli yan lahat kahit ikaw ay matanda na, kahit ikaw ay mayroong age, kahit ikaw ay young adult na or aged adult. Kung ikaw ngayon ay nadapa o natiso dahil sa ilang mga pangyayari, panlalamig, hindi huli ang lahat para sa iyo kahit ikaw ay aged adult na or young adult na para magpasimula muli, para maghanap muli sa Diyos, para mag-practice muli, mag-ensayo muli, para papurihan ng Diyos. Hindi huli ang lahat para sa inyo. Mga ate at mga kuya, tandaan niyo yan. Hindi huli ang lahat para sa inyo. If you think that you are too old, pa kayo matanda, huwag niyo isipin yun. Baka ma-stress kayo. Just remember that God is always with you. There's something new that God calls you to do. You won't be idle. And you need to start now. Start again, right now. Pangalawang kaisipan sa mga mas bata. Tayo ay tinawag ng Diyos sa ministry na hindi niya nire-respect or hindi niya kina-quantify, hindi niya binibilang na tayo ay gantong edad, gantong bata pa. 13 years old, 12 years old. Nagpasimula akong matend around 13. 12, 13. Mga ganong edad. At kayo na mga mas bata ngayon, on this generation, 13 years old, hindi kayo, dito masabi ko na you are not too young para kumilos ang Diyos sa inyong mga buhay. Hindi iniisip ng Diyos, ay 13 ka pa lang, hindi muna ako gagawa sa iyo. Hindi ganon. Hindi iniisip ng Diyos na, ay 12 ka pa lang, okay, kailangan mo muna maging 21 legal age para, ganon ba? Sa lupa, of course, binibilang ang ating edad. Hindi ka makakuha ng lisensya, hindi ka makakalabas diba, sa ngayon kung hindi 15 or hindi gantong edad, di ba? Mga nakalipas na araw, hindi makakalabas ang 20 below. Kukuha ka ng mga ID, hindi ka makakuha kapag 20 below. Di ba? May mga ganong protocols. Pero sa ministry, sa spiritual na maturity, sa spiritual ministries na ibibigay ng Diyos, wala dong age limit. Wala dong height limit. Wala dong pagbilang ng edad o pagbilang ng anumang quantifiable na makikita sa katawan natin. But when God starts to call you, yun na yan, magkapasimula na yan. Pag pasimulan Diyos tumawag sa iyo at any age, ay kaya kanyang makilusin. Sabi ko nga, sila King Josiah, sila King Solomon, sila King, ganito, ganyan. At the age of 7, at the age of 13, nagpasimula sila. Prophet Jeremiah, si King David na anoint at his young age. You see? Kaya mga bata, hindi nyo masabi ngayon sa mga sandaling ito, bata pa ako. Para maintindihan para gumawa ang Diyos sa aking buhay. Masyado pa akong bata para gumawa ang Diyos sa aking buhay. Masyado pa akong bata para kumilos ang Diyos sa akin. Right now, mga bata, hinahamon ko kayo.
hilingin ninyo ang Santong Espiritu. Kung nagpapasimula pa lamang kayo, o kahit na kayong mga mas matagal na rin, kung wala pa kayong Santong Espiritu, kung wala pa kayong Holy Spirit na nadarama sa inyong mga puso, right now, I challenge you. Ano mang edad ninyo? Ask, pray to God. Nahilingin nyo na ang Holy Spirit ay bumaba sa inyong buhay. Sa mga mas bata lalo na. Si Jesus nagpasimula ng kanyang ministry at the age of 30, pero nung at age of 12, di ba nabanggit sa Luke, pumunta siya sa churches. Nagturo siya doon sa mga matanda. Nagturo siya doon sa mga nandun. Diba? Yung business ng kanyang ama. At of course, bilang bata, hindi mawawala yung respect. Diba? Sa mga matanda, respect sa elderly. At yun ay nabasa rin sa Bible. Pero, in terms of ministry, sa mga spiritual na paggawa, pagkilos ng Diyos, hindi makakahadlang ang inyong mga edad. Hindi makakahadlang ang inyong mga edad. Huwag mo isipin na, minsan inisip natin na ang maturity on a spiritual level, spiritual maturity, ay ka-counterpart ng physical maturity. Kung minsan hindi. No? Kung minsan, ang inyong physical ay, let's say, edad mo ay around 19, 18, 20. Pero yung spiritual maturity mo ay, by the grace of God, ikaw ay pinapalago ng 60-fold, 30-fold. Nakuha nyo? So, yung spiritual maturity, hindi yan laging relative, o hindi yan laging kasama ng physical or ng body maturity. Kaya kayong ibigyan ng maturity ng Diyos at the age of 15, at the age of 16. Si King Solomon, binigyan siya ng wisdom ng Diyos at the age of what? Like around 17, 18? Si Prophet Jeremiah, binigyan siya ng wisdom ng Diyos, ng maturity to cry for the nation. At the age of what? 18? 19? You see? Now, wag nating sabihin, wag nating reason na tayo ay bata pa para sa mga malalaking paggawa ng Diyos. Right now, mga kapatid, I want to challenge you, desire to be a part of those big changes na gagawin ng Diyos sa ating panahon. If you know that God is good sa mga basbata, sa inyo lahat, i-address ko sa inyo lahat. If you have tasted and saw that the Lord is good, desire to know God even more. Hanapin mo pa ang Diyos na higit pa. Hindi pa huli lahat sa inyo mga young adults, hindi pa huli sa inyo mga teenagers, sa mga mas bata, hindi pa masyadong maaga. Ito na yun, ito na yung tamang panahon para i-desire mo na, Lord, I want to know you more. Okay. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 4, verse 12, very familiar na talata. One of the, masabi ko, core foundation ng youth ministry sa dakong ito. 1 Timothy 4, verse 12, sabi doon, let no man despise your youth, but be an example in the believers, to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. At your youth, sa inyong pagkabata, you can be an example in word sa mga believers. Ibig sabihin, pwede ka pala maging example, maging halimbawa, kahit na ikaw ay bata, kahit na ikaw ay nasa kabataan mo. At dito sa panguso ni Pablo kay Timothy, sabi nga nila mga scholars, si Timothy ay nasa around 30 na, 20 plus, 30. Dahil sa panahon nila dati, yung mga bata na mangangaral, nasa 30s. Okay? So, si Pablo nang usap kay Timothy, hindi talaga siya yung tulad natin, 17, 18. Pero, I do believe that nasulat ito para sa ating lahat. Sa ikatututo natin, sabi nga ng scriptures. At ito ay nainiwala kong kayang ina-address din ng Diyos sa atin ngayon. Na hindi mo kinakailangan na maging matanda,
o maging aged up na tao para maging example in word. Para maging example in conduct, example in love, example in spirit, example in faith, example in purity. Ibig sabihin, ang Diyos kaya niyang gawin lahat ng bagay na yan sa iyong buhay ngayon. Kaya kanyang baguhin, kaya kanyang linisin, kaya kanyang i-purify para maging example sa believers. At your age, sa inyong mga edad, mga kabataan. No? Dahil iniisip natin, diba, of course, sa standard or sa culture natin, diba, mga matanda na respect. Yung mga matanda yung talagang nilulook upon. Kahit dito naniniwala ako sa culture nila dati, yung mga matanda yung talagang nire-respeto, yung tinitingala. Kaya nagsulat dito si Pablo kay Timothy, you can be an example too. Pwede ka rin maging halimbawa. In faith, in purity, in word, kahit na ikaw ay bata. Kahit na ikaw ay nasa kabataan. You can be spiritually matured even at your physical young age. Nakuha niyo po ba? Nasusundan niyo? Merong kasinungalingan nga. Merong kasinungalingan na yung mga mas bata. So, kinuha ko lang quote na ito, no? So, sa kanilang mga churches, marahil, niniwala ko na applicable din sa churches natin ngayon. Merong quote itong isang writer. Meron daw kasinungalingan na ang mga young youths, o yung mga mas bata, 13, 15, 16, 17, 18, yung mga young youths, meron daw kasinungalingan na hindi raw sila kailangan sa church. Na kapag wala sila, nag-exist naman yung church. Meron daw ganong mindset, ganong idea na kapag wala yung mga youths, yung mga mas bata sa church, ay okay lang. Na hindi, para bang hindi sila kailangan, na para bang wala silang importance. Napag-usapan natin nung linggo na hindi yung totoo. Di ba? Ano pinag-usapan natin nung Sunday afternoon? Na tayong lahat ay members of the body of Christ. Ibig sabihin, kapag wala kayo, the body won't function well. Ang katawan na hindi mag-function properly. Kung di ba, kung nasaktan, sabi dun sa pangaral, kung nasaktan ng isang parte ng iyong katawan, dama ng buong katawan. Ibig sabihin, kapag ikaw ngayon ay nawala, ikaw'y madadama ng buong katawan. So, alisin natin yung kasinungalingan na yan na kapag wala kayo, mga bata, o pag wala kayo lahat, mga kabataan, ay nagpapatuloy ang church. That is wrong. As a matter of fact, sabi nga ng ating propeta, diba, Brother Branham, ang mga kabataan ay backbone ng iglesia. Kapag walang backbone, ano mangyayari? Nakuha niyo? Nasundan niyo ba, mga kapatid? Mga kabataan? Although hindi na-exalt ang ating mga sarili, pag wala ako, walang iglesia. Hindi ganun. It is because of what God has done in your lives. Ito ay sa mga paggawa, pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. So mga kabataan, in general na, I'm speaking generally speaking. Mga youths, dumating man sa punto na kayo magkakamali, magkukulang, habang tayo pinapalago ng Diyos sa mga ministries, may mga ina-adjust tayo ng mga unting mga bagay. Of course, sa pagtugtog ng piano, hindi naman perfect. Sa pag-back up, hindi naman perfect. Wala naman sa atin ditong prodigy talaga sa pangaral, prodigy sa pagkanta, prodigy sa pagtugtog. We are not perfect. See? We still have a lot to learn. Dapat tayo, natitisod tayo, nagkakaroon tayo ng mga attitudes na kinakailangang baguhin, itama, i-correct. But, you see, don't think of yourself na hindi ka mahalaga. Huwag mo isipin sa sarili mo na hindi ka mahalaga. Porke nadapa ka, porke natitisod ka, porke nagkukulang ka, porke nagkakamali ka, huwag mong isipin sa sarili mo na hindi ka mahalaga. Kundi ang sabi dito, lahat ng parte ay mahalaga. So, ito nga niya, sabi sa Bible, yung mga parte na hindi maganda, sabi doon, di ba? Yung mga parte na laging nagkukulang, naghihina, mas binibigyan pa ng importansya. Tandaan yan, mga kapatid. Kayo ay mahalaga para sa Diyos. Sa mga bago pa lamang kay Kristo.
Kayo ng mga mas bata, mahalaga kayo sa Diyos. You are very important. Magtatapos na po ako sa ilang mga saglit. So when God gives you the opportunity to serve Him, He looks at your heart, not on your birthday. Hindi sa edad mo. Brother Mark, ilang taong ka na? Ayaw sabihin. Hindi tumitingin ng Diyos sa edad mo. Hindi. Sa iyong puso. Hindi sa stature ng iyong katawan, kundi sa iyong puso. Kaya kung bata ka pa ngayon, it is not too late to serve the Lord. Hindi pa huli ang lahat para paglingkuran ng Diyos. Romans chapter 12, verse 4 to 6. Can we all stand? Tayo tumayo para tayo magtatapos na. Pwede po ba tayo tumayo? For as we have many members in one body, chapter 12 na Romans, verse 4 to 6. But all the members do not have the same function. So we, being many, are one body in Christ. Do you believe that, mga kapatid? And individually, members of one another. Maganda yun. Maganda yung part na yun. Members of one another. Ibig sabihin, hindi ka magsarili. Hindi ka magsusolo. Hindi ka mag-iisa. You are member of one and another. One and another. Yung katabi mo, kakapwa member mo. You see? Having then gifts differing according to the grace that is given to us. So may differing, pagkakaiba, iba ng maturity level. Sabi nga sa isang talata, may nauuna, may nahuhuli. Kung matanda ka na, minsan, di ba, may mapagkadapa, may mapagkatisod, may mga kinakailangang ulitin muli. Kung ikay bata pa, nagpapatuloy, di ba, may nauna, may nahuhuli. Differing levels of grace. Sabi doon, on any level, on any differing gifts, according to the grace that is given to us, sabi sa ulit talata, let us use them. Sabi sa verse 6, no? Sa gitna. Let us use them on prophesying, preaching, and ministry, etc., etc. On differing levels of gifts. Mga mas bata, mga mas katanda, anong ginagawa ninyo? On those levels, use those gifts. Hindi too late, hindi too early para sa inyo na gumawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Romans chapter 11, verse 29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Sabihin, pag bata ka, tinawag ka sa ministry na yan, hindi yan mababago. Hindi yan pinag-isihan ng Diyos. Ay, nagkamali ata ako, ang bata pa. Ay, nagkamali ata ako, nagkukulang ito eh. Ay, nagkamali ata ako, maraming beses na nadapa eh. No, hindi yan nababago. Tinawag ka ng Diyos sa ministry na yan, kahit ilang beses ka pa madapa. Do you believe that? Kahit ilang beses ka pa na matisod, may mga pagkasugat, may mga kinakalaan tapyasin. That gift and calling, hindi na yung pag-isihan ng Diyos. It is irrevocable. It is unchangeable. Sabi dun sa Romans chapter 12 natin binasa, so whatever gift you have, let us use them. Continue to do good, mga kabataan. You can start again. You could always start again. As long as the grace of God is here. Iniwala ba tayo ng biyaya ng Diyos ay nandito sa ating kalagitnaan? You could always start again. We are not too young nor too old. Purihin ng Diyos. Sa mga kabataan, sa inyong lahat, i-desire nyo na ang Espiritu Santo ng Diyos ay sumain yung mga buhay. Tayo mukat nalangin. O Lord, our God, we thank you, Lord, sa mga salitang ito namin pinag-usapan. Salamat, O Diyos, sa mga pagkakataong ito na nandito ka sa aming kalagitnaan, speaking to us on these words, O God. Lord, thank you. Salamat sa mga pagkakataong ito na katulad na sinabi mo katulad ng mga salita sa Revelation. Nalaman mo aming mga paggawa. Kung dumating sa pagkakataon na naliligaw, nalalayo kami sa unang naming pag-ibig, praise God, we can start again. Salamat sa pagkakataong ito na hindi mo tinitingnan naming edad. Hindi mo tinitingnan kung gano'n kami katanda o kabata. Ikaw ay kumikilos sa bawat isa. Bayaan ng mga mas bata sa amin, O God,
sa mga pinakabata ng youth ministry ito ay ipadama mo na ikaw ay nasa kanilang mga buhay. Kumilos ka, send the Holy Spirit on them, Lord, so that they may see and know that our God is an awesome God. Sa mga mas nakakaedad na, O Diyos, Lord, give them the patience, the strength to go on, to continue the fight, upang hindi manghinaan ang loob sa paggawa ng mabuti. Palay mong mga kabataang ito, and we bring back to you all the glory and honor and praises. In the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Babalik ko sa ating MC pagkatapos. God bless you, Brother Mark. Brother Mark. Purihin ng Panginoon. Maaari ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Tila ang Panginoon ay nagbukas ng pintuan. So, di ba? Isang napakainam na bagay yan. At kung ating narinig ang pangungusap ng Panginoon, gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Hallelujah. Diba? Gaya nga ng mga narinig natin sa sanlibutan, di ba? Kapag merong mga job opening, may mga opportunity na makapagtrabaho. Ngayon din sa ating spiritual stature, kung tayo ay tinatawag ng Panginoon sa isang bagay, sa isang paglilingkod, huwag natin pagmatigasin ang ating puso habang may pagkakataon pa. Kaya purihin ng Panginoon, maaari ba natin muling palakpan ng Panginoon? At meron po bang nagbigay ng mga panalangin? Wala daw. So, hindi natin nabalayan ng mga oras pa. Tayo magtatapos na sa ating gawain sa gabing ito. Ngunit, bago yan, mawit mo tayo sa awitin nagsasabing, He is able. More than able. Hallelujah. To accomplish what concerns me today. Hallelujah. He is able, more than able, hallelujah, to handle anything that comes my way. Hallelujah. He is able, more than able, hallelujah, to do much more than I could ever be. Hallelujah. He's able. He's able. More than able to make me once He wants me to be. Make me what He wants me to be. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, O Panginoon, sa muling pangungusap mo, Panginoon, sa lugar na ito. At sa kanila, Panginoon, na inabot mo, sa kanilang mga tahanan, Panginoon, mga kabataan, na muli ay narinig namin ang iyong pangungusap, Panginoon, na ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon pa sa kanila na may desire, Panginoon, upang magpagamit sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo tinignan ang kalagayan namin, ang aming edad, gaya nga ng aming narinig, ang aming kahinaan, ang aming mga pagkukulang, Panginoon. Hindi ikaw ay naglagay, Panginoon, sa amin. Saan mo kami nais, hallelujah, na gamitin, Panginoon. Lord, tunay na gaya ng aming inawit, wala kaming magagawa, Panginoon, sa aming mga sarili. Kami, Panginoon, nagpapakababa na humihingi ng lingap mo, O Diyos, na ang bawat paglilingkod, ang bawat pagpapagal na inaatang mo, Panginoon, sa mga kabataan. Sa amin, bawat isa sa amin na nilagay mo sa iyong nais, na iyong paglagyan sa amin sa ministry, O Lord. Kami madalangin, humihingi sa iyo, Panginoon, ng kalakasan. Ang magawa ng lahat ng bagay na ito, hindi sa aming ganang, sa amin, Panginoon, kundi sa ganang kalakasan na nagbumula sa iyo, O Diyos, upang ang bawat kaloob, ang bawat, hallelujah, kakayanan na nilagay mo sa amin, na sa iyo nagmula, ay magamit, Panginoon, para sa iyong kapurihan, hallelujah.
Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, narinig namin ang pangungusap mo, Panginoon. Kung meron sa amin, Panginoon, na pagmamatigas pa rin sa aming puso, Ikaw, Lord, ang magwasak, Panginoon, ang mga bagay na ito, gawa ng kaaway, hallelujah. At hayaan na Ikaw, Panginoon, ang manahan, Panginoon, upang bawat na aming ginagawa, Panginoon, ay maging kapurihan sa iyo, Panginoon. Kung kami nangangailangan, Panginoon, ng malinis na puso upang, hallelujah, hindi makahadlang, Panginoon, ang mga bagay na pagkukulang, Lord, amin itong hinihiling mula sa iyo, O Diyos. At sa aming Panginoon na inilagay mo dito, Lord, hindi namin nais to, pero Ikaw ang may nais, hallelujah. Ikaw ang may nais nito, Lord. Kaya naman, Panginoon, kami nagpapaniklod, Panginoon, na tulungan mo kami sa bawat pagkakataon na kami sinusubok, hallelujah. Sa bawat pagkakataon na kami nagkukulang, O Diyos. Tayo mo kami, Panginoon, ng may kalakasan upang ang lahat, Panginoon, ng aming pagpapagal, parat pa rito sa gawain, Panginoon, ay hindi mawala ng kabuluhan, O Diyos. Upang ang mga bagay na ito, paglilingkod, makapagbigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Hanggang sa araw ng iyong pagbabalik, Panginoon. Sa mga nagpapatuloy pa, Panginoon, Ikaw rin na magbigay ng kalakasan. At sa mga pinagbuksan mo, Panginoon, sa gabing ito, ng opportunity para maglingkod, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mangusap, O Diyos. May lalabas, Panginoon, ng iglesyang ito, ng bahay sambahan ito, na puno ng kagalakan, Panginoon. Patuloy kang gumawa, Panginoon, sa buhay ng mga kabataang ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At sa mga ginagamit mo pa, Panginoon, upang patibayin ang iglesia, patibayin ang backbone ng church, ng mga kabataan. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ang aming kapatid na ginamit mo sa gabing ito, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong, hallelujah, iyong pangungusap, aming youth leader, Panginoon. Ikaw ang magbalik ng kalakasan, O Diyos. Magpala, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho. At patuloy na magkaloob pa ng mga spiritual wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyong mga salita. Upang lahat, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa Kanya, ay maibahagi sa lahat ng nangangailangang mga kabataan. Kailangan din ng mga kalakasan mula sa iyong mga salita. Lord, wala man nagbigay ng prayer request. Alam, Ikaw ang nakakita, Panginoon, ng kahilingan ng bawat isa, ng ninanais ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, hallelujah, Ikaw ang magkaloob ng bawat bagay na ito. Maging material man ito, Panginoon, spiritual, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon, sa mga may nangangailangan, Panginoon. At, hallelujah, magpalain mo, Panginoon, ang ministry nito. Hallelujah, sabagat hindi ang tao nagtatag ito, kundi Ikaw, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, so namin inilalagak, Panginoon, ang aming, hallelujah, pag-asa na Ikaw ang lalo pang magpapatibay sa ministry na ito. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. At sa aming pag-uwi, Panginoon, gaya na aming sinasabi lagi, kung paano mo kami iningatan, Panginoon, kami umaasa na kami ingatan mo hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, tunay na napakadakila mo, Panginoon, na lagi nangungusap sa bawat oras na kami lumalapit, Panginoon. Sa iyo, mauwi, O Panginoon, ang lahat ng papuri, pagdakila, pasalamat, luwalhati sa tayong pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Lakpakan natin ang Panginoon. At nawa ay pinagpalang lahat. Tayo magtatapos sa gawain. Tayo dismiss na. At tayo mawit na sang awit ng sabing of victory in Jesus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me and tayo magkamayan, mga kapatid. And all my life, tayo pa magkamayan. Hallelujah. He plunged me to victory beneath the
Minsan pa, oh victory! Oh victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me where I knew Him, and all my life is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing